Sa punto po ito, balikan natin ang nangyaring aksidente sa mga elliptical road sa Quezon City. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, nagdudulot pa nga rin ng bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko ang isang tumagilid na trailer truck dito sa kanto ng Philcoa sa Quezon City. Maris, pasado alas 8 pa ng umaga nang nangyari itong insidente na matanggap ng MMDA Metro Base ang report na yan na meron daw isang trailer truck lulan ang dalawang container van na may lamang mga tiles. Tumagilid daw ito malapit sa center aisle ng kalsada kaya nalaglag pati yung mga container vans na may timbang na tig 30 tonelada bawat isa. Tumangas din ang krudo ng truck at nayupi pati yung manibela ng truck kaya pahirapan ang pag-aalis sa kalsada. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pumutok ang isa sa mga gulong ng truck at maaari daw na mabilis ang pagkakaliko ng driver kaya nawala ng kontrol at tumagilid na nga ito. Agad na isinugod sa pagamutan ang driver ng truck na kinilalang si Renato Versosa matapos magtamo ng ilang gasgas sa katawan, pati na rin ang kasama niyang pahinante. Pero naharap siya ngayon, Marisa, reklamong reckless imprudence resulting to damage to properties. At dahil sa insidente, hindi nga naiwasan na magdulot ng bahagyang pagbabagal sa trapiko sa bahaging ito ng Philcoa, pero agad din namang lumuluwag makaraan lamang sa lugar ng aksidente. Pero pagkatapos pa rin ng mahigit 3.5 hours, Maris, ay narito pa rin yung tumagilid na trailer truck. Samantala, yun namang dalawang container vans na nalaglag din dito sa aking likuran ay tinatanggalan ngayon ng mga lamang tiles para medyo gumaan-gaan bago sila buhatin ng crane ng MMDA papunta sa Camp Karingal sa Quezon City. Maris, ayan mo ang pinaka-latest mula rito sa Quezon City, Maris. Rida, may impormasyon ba kayo kung kumusta yung lagay ng dalawang sugatan na itinakbo sa ospital sa ngayon? Kabilang yung, of course, yung driver at yung kasama niya sa truck. Yes, Maris, yung driver at yung pahinante parehong nasa East Avenue Medical Center. Sa impormasyong ating natanggap ay mga minor injuries, mga gasgas lamang ang kanilang tinamo at sila raw ay safe naman, Maris. Rida, nakausap na ba itong driver at yung pahinante ng mga otoridad at kung natanong sila kung kasi diba kailangan merong usual inspection na isinasagawa, kailangan sinecheck mo mabuti yung truck bago pinatatakbo at apparently kakulangan dun sa bahagi ng driver, the fact na pumutok yung gulong ng kanilang truck, kaya ito tumagilid. Rida. Tama, kasama sa investigasyon nga. Pero kanina kasi, Maris, hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon na makuha na ng panig itong driver. Diniretso na siya kanina sa ospital. Pero dahil nga may nakitang pumutok na part ng gulong at meron nga mga ibang nakasaksi na sinabi na medyo mabilis daw yung pagliko. Kaya yun marahil yung naging dahilan. At dahil dyan ay meron nga naghihintay na reklamo dito sa driver. At bukod dyan, Maris, tama ka, actually, bukod dun sa driver, yung mismo kondisyon ng truck dapat na chinecheck dahil nga tig 30 tons yung laman ng bawat container van. So kung meron man law pagkukulang in terms of yung overloading ng trailer truck, ayan daw ay lalabas sa investigasyon ng pulisya, Maris. Rida, dun sa problema ng tumagas na krudo, natabunan na lahat ng sawdust, so hindi na siya magiging problema sa ngayon? Sa ngayon, Maris, hindi pa natatabunan itong lahat ng mga tumagas na krudo. In fact, medyo mahaba na nga yung narating ng mga tumulong krudo at medyo masangsang na nga yung amoy. Pero ang priority kasi ay para matanggal muna itong mga nakahambalang na trailer truck at saka yung container van. Kaya naman, yung krudo, ay sabi naman, hindi naman na raw magkukosya ng any kung ano pang untoward incident. So ito naman ay kanila na rin nilalapatan ng tamang aksyon. Pero sa ngayon ay hindi pa siya tuluyang nalalapatan, Maris. Alright, maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.